Nakakaramdam ka na ba ng panghihina ng mga binti? Nahihirapan bang umakyat na hagdan o tumayo mula sa pangkakupo? Marahil napapansin mo na mas madali kang mapagod o sumasakit ang mga kasukasuan mo kahit wala ka namang ginagawang mabigat. Madalas nating isipin na ito ay dahil lamang sa pagtanda, bahagi raw ng proseso. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkain, particular na mga prutas na kinakain natin araw-araw na sa halip na makatulong ay siya pa palang napapahina sa ating mga binti at nagiging sanhi ng iba pang problema sa kalusugan pagdating ng 60 pataas? Parang imposible, di ba? Pero marami sa ating mga nakatatanda ang hindi nakakalam nito. Ang pinakamasarap at pinakapaborito nating mga prutas ay maaring may taglay na sangkap na hindi angkop sa ating katawan sa pagtanda, lalo na kung labis ang pagkain. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 prutas na kailangan mong pag-ingatan. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-unawa at pagpili ng tama para manatiling malakas at malusog. At manood ka hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyo. Simulan natin ang listahan sa isa sa pinakapaborito at pinakatain ng maraming Pilipino, lalo na kapag tag-init, ang hinog na mangga. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa tamis at bango ng mangga at sa unang tingin ay napakasarap at tila walang masama rito. Subalit, pagdating natin sa edad na 60 pataas, ang ating katawan ay nagbabago, ang ating metabolismo ay bumabagal at ang kakayahan ng ating katawan na magproseso ng asukal ay hindi na kasing epektibo tulad nung tayo ay bata pa. Ang isang hinog na mangga, lalo na yung matatamis na varieties tulad ng Carabaos o Indian mango, ay nagtataglay ng napakataas na natural na asukal o fructose. Kapag kinakain natin ito ng maramihan, ang asukal na ito ay mabilis na pumapasok sa ating daluyan ng dugo, nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng ating blood sugar. Para sa mga may diabetes o nasa pre-diabetes stage, ito ay napakadelikado. Kahit hindi ka diabetic, ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay maaaring maging sanhi ng pagod, panghihina ng katawan at matagalang pinsala sa ating mga ugat at nerves kasama na ang mga nasa binti. Bukod pa rito, ang labis na asukal ay naiimbak bilang taba sa ating katawan na nagdadagdag ng bigat na kailangan dalhin ng ating mga binti at kasukasuan na nagpapalala ng pananakit at kahinaan. Kaya kung mahilig ka sa mangga, tamasahin ito sa sobrang katamtamang dami, marahil 1 o 2 hiwa lamang at huwag araw-araw. Mas mainam na ipares ito sa mga pagkain na mayaman sa fiber o protina tulad ng kaunting mani o Greek yogurt para mas bumagal ang pagproseso ng asukal. Kasunod sa listaha ay ang isa pang tropikal na prutas na napakatamis at napakapopular din sa Pilipinas, lalo na kapag napapalamig tayo, ang langka o jackfruit. Napakalaki nito at napakabango at marami ang gumagawa nitong halo-halo o panghimagas. Ang langka ay mayaman sa fiber at ilang bitamina, pero tulad ng mangga, ito ay may napakataas na sugar content at calories. Ang isang tasa ng langka ay maaring maglaman ng higit sa 40 gramo ng asukal at mahigit 150 calories. Isipin mo, ilang piraso lang ay katumbas ng ilang baso ng soft drinks sa dami ng asukal. Kung madalas ang kumakain ng langka sa malalaking serving, lalo na kung ginagawa mo itong merienda o panghimagas sa gabi, ang labis na asukal at calories na ito ay magiging taba at mapapataas ng iyong blood sugar. Sa katagalan, ito ay maglalagay ng stress sa iyong pancreas at maaaring maging sanhi ng insulin resistance na nagpapahirap sa iyong katawan na damitin ng maayos ang enerhiya mula sa kinakain mo. Kapag hindi tama ang paggamit ng enerhiya, mararamdaman mo ang panghina, lalo na sa iyong mga binti na siyang nagdadala ng bigat mo. Ang langka ay dapat ituring na paminsan-minsang pagkain pampasarap at hindi pang araw-araw na prutas at sa napakaliit na dami lamang. Para sa ikatlong prutas na kailangan nating pagmasdan, ito ay ang saging. Partikular na ang mga saging na sobrang hinog na o yung may mga batik-batik na itim. Ang saging ay kilala bilang mahusay na source ng potassium at energy at napakahalaga nito sa ating kalusugan, lalo na sa mga muscles. Pero merong pero rito. Habang nagiging hinog ang saging, ang starch content nito ay nagiging asukal. Kaya't ang isang saging na sobrang hinog ay halos puro asukal na.
Bagamat natural ang asukal na ito, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar na dulot nito ay maaring makasama sa ating mga nakatatanda. Kung lagi kang kumakain ng sobrang hinog na saging, lalo na kung marami, patuloy mong binibigyan ng high sugar load ang iyong katawan. Ito ay maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng enerhiya at kasunod nito ay mabilis ding pagbaba na magpaparandam sa iyo ng pagod at panghihina. Para sa mga binti, ang hindi matatag na supply ng enerhiya ay maaring makaapekto sa performance at lakas ng mga muscles. Mainam na piliin ang mga saging na katamtaman ang pagkahinog, yung dilaw pa at firm at limitahan sa 1 o 2 saging sa isang araw. At ipares ito sa protina tulad ng itlog o mani para mas balanse ang paglabas ng asukal sa katawan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas ng tuluyan, kundi sa matalinong pagpili at pagkontrol ng dami. Ngayon na napag-usapan na natin ang mangga, langka at saging, dumako naman tayo sa susunod na mga prutas na kailangan mong pagmasdan. Ngayon, ituloy natin ang ating pagtuklas sa mga prutas na kailangan mong pagmasdan sa iyong edad na 60 pataas. Ang ika-4 sa ating listahan ay ang chiko. Ang chiko na may malambot at matamis na laman ay napakasarap kainin at nagbibigay ng kakaibang kasiyahan. Subalit, tulad ng nauna nating napag-usapan, ang sobrang tamis ay kaakibat ng mataas na asukal. Ang chiko ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na sugar content at mayaman din sa calories. Napakadali nitong kainin ng marami dahil sa malambot na texture at kakaibang lasa. Kung hindi ka mag-iingat, madali kang makakakain ng higit sa kinakailangan mong asukal sa isang araw. Ang labis na asukal na ito ay mabilis na nagiging taba sa iyong katawan na nagpapahirap sa iyong puso at nagpapabigat sa iyong mga kasukasuan at binti. Ang bigat na ito ay maaring maging sanhi ng pananakit, pagod at panghihina, lalo na kung ang iyong mga buto at muscles ay hindi na kasing lakas noong bata ka. Ang chiko ay dapat ituring na isang bihira lamang na pagkain at sa napakaliit na dami. Kung mayroon kang diabetes o may panganib na magkaroon nito, mas mainam na limitahan o iwasan muna ito. Mas makabubuti na pumili ng ibang prutas na mas mababa ang asukal. Ang ika-5 prutas na kailangan mong bantayan ay ang atis o kilala rin sa tawag na sugar apple sa ibang bansa na nagpapahiwatig na mismo ng taglay nitong tamis. Ang atis ay mayaman sa vitamina C at fiber, pero ang pangalan pa lang nito ay nagsasabi na napakatamis ng atis dahil sa mataas nitong natural na asukal. Tulad ng mangga at langka, ang pagkain ng atis, lalo na sa maramihan, ay maaari magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay hindi lang naglalagay sa panganib sa diabetes, kundi maaari rin maging sanhi ng inflammation o pamamaga sa katawan. Ang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng kasukasuan, panghihina ng kalamnan at pangkalahatang paghina ng katawan sa mga nakatatanda. Kapag ang iyong katawan ay laging nakakaranas ng pagtaas at pagbaba ng asukal, hindi ito nakakakuha ng matatag na enerhiya na kailangan ng iyong mga muscles para manatiling malakas. Kung mahilig ka sa atis, tamasahin ito ng napakatamtaman, marahil isa lamang maliit na prutas at hindi rin ito dapat maging pang-araw-araw na bahagi ng iyong dieta. Para naman sa ika-6 na prutas, ito ay ang ubas o grapes. Bagamat kilalang ubas sa antioxidants at iba pang benepisyo, lalo na mga kulay dark, kailangan pa rin natin maging maingat sa pagkain nito. Ang ubas, partikular na ang mga seedless varieties na napakadaling kainin, ay may mataas na sugar density. Dahil sa liit ng bawat butil at sa bilis nitong kainin, madalas ay hindi natin namamalayan na nakakakain na tayo ng napakaraming ubas na may katumbas na mataas na asukal.
Ang isang maliit na tasa ng ubas ay maari maglaman ng 15 gramo o higit pa ng asukal. Kung ang isang tao ay kumakain ng isang buong bungkos ng ubas bilang merienda, ito ay parang umiinom na rin ng soft drinks sa dami ng asukal. Ang labis na pagkonsumo ng asukal ay hindi lang nakakasama sa blood sugar, kundi maaari din maging sanhi ng labis na katabaan at pagkapagod. Ang labis na timbang ay direktang nagpapahirap sa mga binti, nagiging sanhi ng pananakit ng tuhod at balakang at pangkalahatang panghihina. Para tamasahin ang ubas nang hindi napapahamak ang kalusugan, limitahan ang dami. Isang maliit na dakot lang o mga 10 hanggang 15 piraso ang sapat na para sa isang serving. Para sa ikapito at uling prutas sa ating listahan, ito ay ang hari ng mga prutas, ang durian. Ang durian ay kilala sa kakaibang amoy nito at sa napakasarap at creamy nitong lasa para sa mga mahilig dito. Subalit, ang durian ay isa rin sa mga prutas na pinakamataas ang calories, sugar at kahit taba. Bagamat ang taba sa durian ay kadalasang healthy fats, ang dami ng calories at asukal na nakukuha sa pagkain ng durian ay napakalaki. Ang isang maliit na bahagi lamang ng durian ay maaaring maglaman ng hundreds of calories at napakataas na asukal. Para sa ating mga nakatatanda, ang labis na calorie at sugar intake mula sa durian ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, pagdagdag ng timbang at paghirap ng sistema ng panunaw. Ang mataas na heating effect din nito ay maaaring hindi komportable para sa ilang nakatatanda. Kung mahilig ka sa durian, ituring mo itong napakabihirang pagkain at sa napakaliit na bahagi lamang. Hindi ito dapat maging regular na bahagi ng iyong dieta, lalo na kung meron kang anumang kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes o sakit sa puso. Mahalaga ang pagiging maingat sa pagpili ng ating kinakain, lalo na sa ating edad para manatiling malakas ang ating mga binti at pangkalahatang kalusugan. Kaya nga, mga kababayan, at kapwa natin nakatatanda, mahalaga na maintindihan natin na kahit ang mga prutas ay likas na malusog, hindi lahat ay angkop sa atin sa parehong dami at dalas sa pagtanda. Pag-usapan natin ngayon ang 7 prutas na karaniwan sa ating mga hapagkainan, mula sa paborito nating mangga na matamis at malinamnam, ang malalaking langka na punong-puno ng asukal, ang saging na kahit anong hinog ay may iba't ibang epekto sa atin, ang matamis na chiko, ang atis na tunay ng sugar apple, ang madaling kainin na ubas, hanggang sa hari ng mga prutas na durian. Ang pangunahing mensahe ay hindi ang pagbabawal sa mga ito, kundi ang pag-unawa sa taglay nilang mataas na asukal at calories na kapag kinain ng labis ay maaari magpahirap sa ating blood sugar, magdulot ng pagdagdag ng timbang at sa kalaunan ay makapagpahina sa ating mga binti at pangkalahatang kalusugan. Ang susi ay ang matalinong pagpili at ang pagkontrol sa dami. Hindi ito nanggang nahulugan na hindi na tayo pwedeng kumain ng mga prutas na ito. Ang ibig sabihin lang ay mas maging mapagmasid tayo at kumain ng may pag-iingat, lalo na kung meron tayong umiiral na kondisyon sa kalusugan o kung gusto nating panatilihing matatag ang ating mga binti at katawan. Tandaan niyo po, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan. Kailangan nating mawalan ng lakas, maging palaupo o sumuko sa sakit. Sa katunayan, ito ay panahon para mas maging maingat at mas matalino sa ating mga desisyon sa pagkain at pamumuhay. Ang bawat maliit na pagbabago sa ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating katawan at sa ating kakayahang patuloy na maging malaya at aktibo. Isipin nyo, gaano kasarap sa pakiramdam na makapaglakad ng malayo, makapaglaro sa mga po o makapag-akyat ng hagdan ng walang hirap. Ito ang kalayaan na ibinibigay sa atin ng isang malakas at malusog na katawan at sinisimulan ito sa bawat pagpili natin ng pagkain. Sa halip na mag-alala sa mga prutas na ito, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ng mga prutas na mas mababa sa asukal at mas mayaman sa nutrients na talagang makakatulong sa ating mga binti at kalusugan? Subukan ang mga sariwang bayabas na mayaman sa vitamina C at fiber, ang mansanas na puno ng nutrients at nakakatulong sa panunaw. Ang hinog na papaya na maganda sa tiyan
o iba pang berries tulad ng strawberries, blueberries at raspberries na mas mababa sa asukal ngunit sagana sa antioxidants na lumalaban sa pamamaga at tumutulong sa kalusugan ng puso. Mahalaga rin ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, lalo ng mga isdang may omega-3 tulad ng sardinas o tuna. Lean meats, itlog at beans upang mapanatili ang lakas at masa ng ating mga kalamnan na mahalaga para sa ating mga binti at postura. Huwag kalimutang isama ang sapat na gulay sa bawat kainan at uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang lahat ng ito ay magtutulungan para maging matatag ang iyong mga binti at manatiling malusog ang iyong buong katawan. Ang kaalaman na tulad nito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang gumawa ng mas mahusay na desisyon para sa ating sarili at para sa ating kinabukasan. Huwag kang matakot na magtanong o mag-eksperimento sa mga bagong pagkain at mas masarap na alternatibo. Ang mahalaga ay makinig sa iyong katawan at maging mapagmasid sa kung ano ang nakakabuti at nakakasama sa iyo. Minsan, ang mga simpleng pagbabago ay siyang pinakamabisa. Kung meron kang karagdagang tanong o nais ibahagi ang iyong sariling karanasan sa pagpapalakas ng binti o pagpili ng pagkain, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at matuto mula sa isa't isa. Ang inyong mga komento ay nakakatulong din sa ibang manonood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang videong ito, pakipindot naman po ang like button para malaman naming nagugustuhan ninyo ang ganitong klaseng content. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming mga susunod pang helpful tips at kaalaman na makakatulong sa ating pagtandaan ng malusog at masaya. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para piliin ang kalusugan at buhayin ang pinakamabuting bersyon ng iyong sarili sa bawat edad. Maging malakas at maging masaya, mga kabayan. Ingat po kayo lagi.